ang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya rin may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa mga nasa online, kami po ay nandito sa Barangay 286 sa pamumuno po ng kanilang chairman na si Abet Loresto at ang kanyang mga konseho. So, magandang gabi mga taga-Barangay 286. Kamusta po? Lumalakas ba o umihina? Kung lumalakas, may pagkakataon pa, no? Pero kung umihina, magdasal na. Malapit ng kunin ni Lord. Ha? Okay. Sa narinig nating kwento sa ating ebanghelyo, si Jesus po ay inanyayahan ng isang Pariseo. Sabihin nyo nga po, Pariseo. Yan. Ang mga Pariseo, sila po ay mga, sabihin natin mga lingkod ng templo. Sila po ay matatalino. Sila po ang nakakaalam ng mga kautusan na dapat na patuloy na itinuturo sa lahat po ng mga tao. Pero itong mga Pariseo ay hindi nila makilala o hindi nila kinikilala si Jesus. Kahit na nakikita nilang magaling si Jesus, matalino, magaling siya magturo, nakakagawa ng mga himala, pero dahil nga sa hindi nila matanggap na higit pa sa kanila si Jesus, kaya itong mga Pariseo ang mga madalas naninira kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, huwag kang maninira. Kasi ugaling Pariseo ang manira, no? Yung bang kahit na maganda yung ginagawa, dahil nga hindi mo matanggap na mayroong nakakagawa ng mas maganda kaysa sa iyo, kaya ang nangyayari, hinahanapan na lang ng butas, hinahanapan ng ikasisira ng tao. Malinaw po? Yan. Pero ngayon, ang sabi dito, may isang Pariseo na inanyayahan si Jesus sa kanilang bahay para kumain. Basher to, no? Basher to, kritiko to ni Jesus, pero inanyayahan si Jesus. Pumayag naman si Jesus. Sumama doon para makisalo sa kanila. Halimbawa, kayo ba kapag alam nyo yung tao sinisiraan kayo, ayaw sa inyo, sasamahan nyo ba? Kasi nagngingit-ngit na rin kayo sa galit, no? Pero kasi kay Jesus, walang kagalit-galit. Wala sa kanyang sama ng loob, kahit na kung ano-ano ang iniimbentong kwento tungkol sa kanya. Total, nag-imbita, di tanggapin. At isang magandang pagkakataon na rin yon
para mapaliwanagan ni Jesus itong mga Pariseo. Kasi nung nasa loob na, ang sabi po dito, parang tinitingnan nila si Jesus at pinunan nila dahil hindi muna naghugas ng kamay si Jesus bago kumain. Base sa kanilang kultura, base sa kanilang mga natutunan, mga ipinasa sa kanila, masama yun. Bawal yung kumain ng hindi naghuhugas ng kamay. Kasalanan yun. Diba? Parang OA na masyado. Hindi lang naghugas ng kamay, kasalanan na. Hindi lang naghugas ng kamay, masamang tao na. Paano pa yung mga taga-barangay 286, hindi nga naliligo? Joke lang, no? Yeah. Pero, di ba, parang ganun yung nagiging pag-uugali, no, ng mga Pariseo. Lagi silang nandoon sa panglabas na ginagawa. Yun ang importante sa mga Pariseo. Yung panlabas na ginagawa na para sa mga tao, kung ano yung magiging maganda sa paningin ng mga tao, panlabas lang. Gustong i-correct ni Jesus na hindi tayo dapat na nakapokus doon sa panlabas lang kasi ang importante ay yung kalooban, yung nangyayari, yung pagbabago sa kalooban. Hindi pwedeng malinis lang tayo sa panlabas, pero sa loob, nabubulok naman tayo. Ayaw ni Jesus noon. Kaya kahit anong pagtatakip natin, kahit anong isuot natin, kahit gaano kakapal na makeup ang ilagay mo sa mukha mo, ay kitang-kita ng mata ng Diyos kung ano ang nasa ating saloobin, yung kalooban. Ibali nang hindi ka maganda sa panlabas, basta't maganda ang kalooban mo, gumaganda ka. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo, maganda ba o pangit? Kulubot na yung mukha. Alam nyo, minsan, pag tumatanda naman, kahit kulubot ang mukha, pero kapag mabait, diba, maaliwalas tingnan yung mukha, kahit tumanda na, kasi mabait, kasi maaliwalas ang mukha, kasi maaliwalas ang pakiramdam. Yan. Kaya, kung gusto nyong bumata, gumawa ng mabuti. Kung gusto nyong mas maging fresh ang mukha ninyo, maging mabuti ka lang. Kasi mahirap yung laging may kaaway. Mahirap din yung ang tingin mo sa katabi mo, ang tingin mo sa kapitbahay mo, kontrabida, ang tingin mo sa kanila, kakompetensya, lahat na lang kalaban. Kaya, kahit bata pa, mukhang matanda na. Kasi stress na tayo. Kaya sana po, no, sa gabing ito, marinig natin ang mensahe ni Jesus na suriin ang ating mga sarili, ang ating konsensya o ating budhi, kung ito ba ay mas nagiging malinis kaysa sa mga panlabas natin. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang pakitang tao lang. Wala tayong mapapala dyan, no? Wala tayong gantimpalang makukuha kung tayo po ay magiging pakitang tao lamang. Amen?